Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyong, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, alam ko na lahat tayo ay nakakita ng tinatawag nating makipot na daan. Dito lang sa atin marami tayong makikita, no? Marahil ang iba ay ayaw ng makipot na daan. Kasi pag ikaw ay dumaan doon, no, parang maraming gulo. Maraming makipot na siya pero marami pa ring tao at marahil hindi maganda yung daraanan na yan kapag makipot kasi maraming nakahambalang sa daan at maaaring mayroon pa kayong amoy na maaamoy dahil nga ito ay makipot na daan at halos siguro ang iba ay iniiwasan. Ang gusto ng karamihan sa atin ay maluwag na daan. 'Di ba? Dito pa naman sa atin uso ang traffic, no? So inis na inis tayo sa traffic. Kasi nga ayaw nating maabala, ayaw nating maantala sa mga pinupuntahan nating mga pagpupulong o mga events. Nasabi sa atin na ang daan patungo sa langit ay makipot. Ibig sabihin ay hindi maluwag or mahirap yung daan. Ang isang taong nagtanong, kung sasabihin natin o susuriin natin yung kanyang tanong, sinabi niya, kaunti po lamang ba ang makakapunta sa kaharian, no? O kaunti lang ba ang maliligtas? Pero hindi niya sinabi, no, kay Jesus na, maliligtas po ba ako, Panginoon? Ang worry niya ay kung kakaunti nga lang ang maliligtas. So hindi kanya yung tanong na yon, ibig sabihin, kahit nasagutin yung tanong na yon, o kahit na tayong magtanong, no? Wala tayong pakialam sa tanong na yon, no? Ang pakialaman natin yung ating sarili. Makakapasok ba tayo sa kaharian ng Diyos?
Sino yung gustong pumasok o makapasok sa kaharian ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Hindi ko, ayan, marami, at least marami, no? O Father, wag muna ngayon. Wag muna ngayon, no? Ibig sabihin, tayo, gusto natin na yung buhay o makapasok sa langit o buhay na makalangit. Pero ang sabi, ang makakapasok ay kakaunti lamang o kasi nga makipot ang daan at maaaring iba ay hindi makakapasok. Kasi yung iba merong sinatawag nating spiritual complacency. Yung iba sasabihin, ay ako nagsisimba ako kaya siguro makakapasok ako ng langit. Hindi po yan ang assurance, no? Ay nagkukumpisal ako kay Father, no? Hindi rin po yan assurance kahit nagkumpisal ka na, no? At kung ano pang bagay, nagdadasal po ako palagi, lalo na sa gabi po, Father. Kaya alam ko makakapasok ako sa kaharian ng Diyos. Parang sigurado ka na, no? Pero ang tanong yan, gumawa ka ba ng mabuti sa kapwa mo? Kung hindi ka gumawa ng mabuti, o kasi patuloy pa rin yung ating paglalakbay, ang ating pananampalataya ay isang paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng ating pananampalataya ay maaaring maging masidhi o maging malalim. Pero maaari din, no, sa pagdaan ng panahon, ang ating pananampalataya sa Diyos ay maging mababaw o mamatay. Ibig sabihin yan, kailangan natin alagaan. Ngayon pa lang, alagaan na natin ang ating pananampalataya o ang ating pag-ibig sa Diyos. Bakit? Parang halaman niya na tumutubo na kailangan nating diligin, bigyan ng o ilagay sa araw para hindi ito malanta. Kasi ang mga bagay na yan o mga tinatawag natin ang ating pag-ibig sa Diyos ay dynamic o buhay, no? So tayo isipin natin paano natin mapapanatili na buhay yung pag-ibig natin sa Diyos. So kung pag-uusapan ang gawain natin o kung sino makakapasok sa Diyos, so parang walang makapagsasabi. Lahat tayo gustong pumasok, kaya siguro magiging masikip ang daan patungo sa langit. Kasi maraming gustong pumasok pero hindi makakapasok. Yan mismo sinabi sa ating ebanghelyo. So nakakatakot, di ba? Kasi kung tayo gusto nating pumasok pero hindi tayo papapasukin. Father, ano pong requirements para tayo ay papasukin, no, sa kaharian ng Diyos? Una, kababaang loob. Humility is important thing na you should show to God. Kababaang loob, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Kapag mababa ang loob mo, hindi ka mapagmalaki, hindi ka mapag-imbot, hindi ka taking advantage of other people, no? Ibig sabihin, ang iyong pananampalataya ay tama or nandoon sa tamang daan kasi mababa ang iyong loob. Pangalawa, repentance. No? Kailangan natin magsisi sa ating kasalanan. Kung tayo ay nagkasala, magsisi tayo. No? Tanggapin natin sa Diyos na nagkasala tayo sa Kanya. How about sinning against our brothers and sisters? Minsan, no, yung iba ayaw aminin ang kasalanan. Ayaw humarap doon. So sa nagawa niyang kasalanan, nagtatago doon sa nagawa niya ng kasalanan. Kasi nakakahiya, pag ikaw nagkasala sa isang tao, nakakahiya. Ano pa? Pangalawa, parang feeling mo na talagang makasalanan ka, na baka ikaw ay apihin o laitin, no, ng taong ginawan mo ng kasalanan. So, ang paghingi ng tawad ay hindi lamang sa pagsasabi ng salitang sorry. No? Maraming nagsasorry, pero hindi taos sa puso. Dapat ang pag-sorry mo ay taos sa puso mo. No? Yung iba hindi na kailangang mag-sorry. Yung ginagawa mong mga bagay-bagay na, no, yung pagpapakita mo na ikaw ay nagsisisi. Ano bang paraan na pagpapakita na ikaw ay nagsusorry? So ibig sabihin, no, pag harap mo yung tao, no, hindi ka na magsasalita ng masama kasi tayo pag galit tayo,
marami tayong nasasabing masama sa ating kapwa. No? Yung kasalanan ang pumapasok sa atin. Kasi inis ka, galit ka. No? Lalo na kung ikaw ay nagawa ng kasalanan, galit ka. Halimbawa sa mga anak mo, di ba? Pero pag nagsabi na ng sorry yung anak mo o yung isang miyembro ng pamilya, parang maantig ang puso mo. Ang Diyos nga nagpatawad, di ba? Ikaw, hindi ka makapagpatawad. Kasi Father, masakit po, no, sa aking loob, di ba? Yung iba, it takes time to heal the wounds. No? Wounds ang sinabi ko. Kasi hindi lang iisa eh. Di ba? Sabi nga, may peklat ka. Ako, marami akong hindi ko alam kung saan nagagaling. No? Siguro dahil sa aking diabetes. Marami ako mga scratches. Pero yan mawawala. Pero yung sakit sa puso, di ba? Hindi mo makita, pero andiyan dyan yung sakit. No? Andiyan yung sakit sa puso mo na nagawa ng iyong kapwa o nagawa ng iyong mahal sa buhay. No? Kaya nga mabuti nga daw na masugatan ka na, no, sa balat mo kasi maghihilom. Pero sa puso, mahirap maghilom, no, ang sakit sa damdamin at kalooban. No? Ang pangatlo, continuous conversion of heart. Yung pagbabago ng puso. Nakakita na kayo ng puso ng tao? 'Di ba sa mga science, di ba? Merong mga pero hindi talaga puso. O meron siguro yung nagta-transplant, no? Pero pag nakita mo ang puso ng tao, no, lalo na kung buhay ang puso, no? Na yung makita mong pumipintig, no? Hawakan niyo nga ang inyong, nasaan ba ang puso niyo? Hawakan niyo ang puso niyo. Pumipintig ba? Pumipintig ba? O hindi niyo alam? Pumipintig yan kasi buhay kayo. No? Minsan, Father, minsan mabagal po ang pintig ng puso ko. No? Kasi po, mabilis, may sakit po ako. Okay. Minsan naman, Father, mabilis po ang tibok ng aking puso. Kasi po ako'y umiibig. No? Wow, mga maano yung hugot. No? Malalim ang hugot. No? Tumitibok ang puso nyo kasi may nararamdaman kayong maganda. Pag meron kayong hindi nararamdaman na maganda, no, manghihina ang inyong puso. Pero kapag nakita natin ang puso, no, hindi yung sa physical, pag nakita natin ang puso o yung kagandahang loob ng isang tao, di ba? Maano sa atin yung tao, di ba? Parang magigiliwan natin, no? Hindi naman kailangang mahalin mo, no? At least makikita mo lang na ang taong yan may magandang loob, no? Ay nagsasabi ng totoo, mahinahon sa pananalita, kasi ang paraging galit, maraming hinanaing sa puso yan. No? Iba pa nga nagkakasakit, kasi puro pangit na damdamin ang nasa puso niya. No? Huwag yung hayaan na kayo ay lamunin ng mga masasamang damdamin. No? Ialay niyan sa Diyos. Kasi ang ating damdamin, no, ay sabi nga dynamic, no, ay palaging aktibo. Pero hindi naging aktibo yan, ay mamamatay ang ating puso pag hindi na yan tumibok sa tamang panahon. No? So, ayan, puso ang pinag-uusapan natin. Pero sa Diyos, ang mga may mabuting puso, ang kanyang papapasukin sa langit. So, depende yan sa puso ng isang tao. Ang makakapasok sa langit ay ang may mabuting puso. Sino sa atin ang may mabuting puso? Di ba? Parang magtatanong na tuloy tayo. Sinabi ni Father, no, pag uwi ko sa bahay, may mabuti ba akong puso? Tayo po makakasagot sa tanong na yan. Ang may mabuting puso ay ang sumusunod, no, sa kalooban ng Diyos. Ang sumusunod, no, na sa mga salita ng Diyos, ang tumutupad, no, sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, ituloy natin ang ating pagdadalangin kasi sa pagdadasal natin, mas lalo tayong napapalapit sa Diyos. Pag tayo malapit na sa Diyos, yan. No? Para wala yung body-body system. No? Ay, ako malapit ako sa Diyos. Lagi kasi ako nagdadasal. So, wala yung assurance. No? Ang malalaman natin sa huling panahon, kapag, kung sa huling panahon, the end of time, hindi natin alam kung kailan yan.
Pero doon natin ipapahayag yung ating ginawang mabuti sa ating kapwa, ang ginawa nating mga bagay para mapalapit tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.